Paano kung mas malaki pala ang mundo ni Peppa Pig? Sa likod ng burol at maputik na mga lusak, baka may mahiwagang kahari ang may diwata, duwende at nagsasalitang ladybird. Sa pagdaan ng panahon, parehong Peppa Pig at Ben and Holly's Little Kingdom ay nagbigay ng pahiwatig na maaring magkaugnay sila sa iisang universo. Narito ang unang pahiwatig. Sa mundo ni Peppa, si Mr. Potato ay hindi lang basta nagsasalitang gulay. Isa siyang pandigdigang icon. May sarili siyang palabas sa TV, theme park, at pati na rin kontrata sa pelikula. Hinahangaan siya ng lahat sa bayan ni Peppa na parang celebrity. Pero may kakaibang nangyari sa Ben and Holly's Little Kingdom. Sa episode na Miss Cookie's Nature Trail, nang dumating ang isang klase ng mga batang tao para sa field trip, isa sa kanila ay may suot na makulay na backpack. At tingnan mo kung sino ang nakaprint sa backpack. Walang iba, kundi si Mr. Potato. Hindi yun, nagkataon lang. Matibay na ebidensya yon. Ibig sabihin, si Mr. Potatoes ay isang celebrity na kilala sa bayan ni na Peppa at Ben at Holly. Kaya ibig sabihin, nasa iisang universo lang sila. Pero hindi dito nagtatapos ang mga palatandaan. Nakahanap pa kami ng iba pang mga ebidensya. Pangalawang palatandaan, tumungo tayo sa Ben and Holly's Little Kingdom. Sa The Royal Family Picnic, karaniwan lang ang simula. Nag-uusapang maharlikang pamilya tungkol sa picnic. Pero tingnan ng pader sa likod nila. Nakikita mo ba yung painting na yon? Maliit ang bahay na ito sa tuktok ng burol. Dilaw ang pader, pula ang bubong, at simple ang disenyo. Kamukha ng bahay ni Peppa Pig. Pareho ang dalisdis, pareho ang hugis, pati na rin ang parehong matingkad na mga kulay. Parang may painting ang royal family ng bahay ni Peppa. O baka magkadugtong talaga ang mga mundo nila kaya kilala rin ang bahay ni Peppa sa Little Kingdom. Kahit ano pa man, ang maliit na detalye sa background na ito ay parang hindi aksidente, kundi parang isang nakatagong mensahe na nag-uugnay sa dalawang universo. Ngayon, para sa ikatlong pahiwatig, punta tayo sa Peppa's Town Library. Sa episode na The Library, nagpunta ang pamilya ng mga baboy para manghiram ng mga libro. Matapos maalala ni Daddy Pig na isauli ang isang librong 10 taon na niyang hawak. Pagkatapos pagalitan ni Miss Rabbit, pumunta sina Peppa at George sa seksyon ng mga bata, kung saan nagsimulang maging kakaiba ang mga pangyayari. Nasa pader ang malaking poster ni Prinsesa Holly na may korona, pakpak, at makina na damit ng diwata. Parang superstar sa mundo ni Peppa. Pero hindi pa dyan natatapos. Habang pumipili si Peppa ng libro, lumitaw ulit ang mukha ni Holly sa pabalat, katabi ng Red Monkey Books. Habang umaatras ang kamera, may isa pang poster sa dulo ng pader. Ngayon, si Ben na mismo. Hindi lang simpleng Easter eggs ang mga ito. Kapansin-pansin at sinadyang dekorasyon ang mga ito. Kitang-kita sa mundo ni Peppa. Mukhang hindi katang-isip sina Ben at Holly para kay Peppa. Parte sila ng isang universo na nakatira lang sa mas maliit at mahiwagang bahagi nito. Tingnan mo, mga berries, mga bulaklak. Pero hindi lang sa aklatan nagtatapos ang crossover. Nakatago rin ito sa mga kwento ni Peppa. Sa episode na Once Upon a Time, nagbabasa sina Peppa at George ng bedtime stories at lumilitaw si Prinsesa Holly sa mga pahina. Mga pakpak, wand, korona, lahat-lahat. Parang ang mahiwagang mundo ni na Ben at Holly ay hindi lang katang-isip. Bahagi ito ng realidad ni Peppa. Tapanapanabit ang pakikipagsapalaran na ito. Dumating ang pinakamalaking pahiwatig noong World Book Day na mahirapan si Peppa pumili ng kasuotan at binuklat ang tumpok ng mga libro. Isa rito ay may maliit na diwata na kamukha ni Nanny Plum. May matulis na damit, wand, at kumikislap na pakpak. Mula sa malalaking poster sa aklatan, sa mga cameo sa mga aklat kwento, at maging sa paglitaw ni Nanny Plum sa mga pabalat ng libro ni Peppa, malinaw na hitik ang mundo ni Peppa sa mga lihim na pagpupugay sa Ben and Holly's Little Kingdom. Kung hindi pa sapat yun para kumbinsihin ka, ang susunod na pahiwatig ay imposible nang hindi mapansin dahil ipininta ito sa buong pader. Sa episode ng ospital, dinalaw ni na Peppa at mga kaibigan si Pedro Pony matapos mabali ang binti niya. Normal ang simula hanggang lumabas sila ng elevator papuntang ward ng mga bata. Sa buong pader, may malaking mural na tampok sina Ben, Holly, Gaston the Ladybird at Bobby B, mga karakter mula sa Ben and Holly's Little Kingdom. Hindi ito yung tipong mabilisang biro sa background na mapapalampas mo lang. Isa itong totoong crossover display, maliwanag at sinadya talaga. Imbes na tipikal na lobo at ulap sa ospital, todo effort ang mga artist sa Little Kingdom theme. Parang sinadya talaga na magkatabi ang dalawang mundo.
Isa'y mahiwaga, isa'y karaniwan, pero may koneksyon pa rin. Ngayon, para sa susunod na pahiwatig. Balikan natin ang simula ng Ben and Holly's Little Kingdom. Nagsimula ang palabas sa pagpapakilala kina Ben na duwende, Prinsesa Holly at Gaston na Ladybug. Dito na naging interesante ang lahat. Magkahawig ang masayang pagpapakilala sa simula ng palabas ni Peppa Pig. Ganon din ang ginagawa ng pamilya ni Peppa. Numingiti, nagpapakilala, at naghahanda ng eksena. Posibleng sila ang inspirasyon ng mga mahiwagang taga Little Kingdom? Maaaring hindi alam ng mga baboy na sumikat sila, kahit sa labas ng kanilang mundo. Si Gaston naman, mas kilala pala ang maliit na insektong ito kaysa inaakala. Kung napansin mo na ang credit sa dulo ng mga episode ng Peppa Pig, mapapansin mo ang isang nakakagulat na bagay. Isang maliit na logo ng Ladybug na kamukhang-kamukha ni Gaston mismo. Hindi yun maaring nagkataon lang. Parang iniwang pirma ng Little Kingdom yon. Ngayon, talakayin natin ang mas kahina-hina lang bagay. Ang estilo ng animasyon. Magkapareho talaga ang mundo ni Peppa at nina Ben at Holly. Pareho ang galaw, hugis ng mata ng mga karakter, at malalambot na pastel na kulay. Halos magkapareho talaga ang lahat. Oo, pareho ang mga gumawa pero isipin mo, kung gusto talaga nilang gumawa ng dalawang magkaibang mundo, kaya naman nila. Pinili nilang panatilihing halos magkapareho ang mga disenyo. Nadidiskubre natin ngayon ang mga palatandaan ng Ben and Holly's Little Kingdom na palihim pumapasok sa mundo ni Peppa Pig. Pero paano kung gumagana rin ito sa kabilang paraan? Minsan, si Peppa at pamilya niya na may mapuputik na bota ay nakapasok sa Little Kingdom. Isa doon ay halatang halata. Imposible hindi mapansin. Sa episode na The Tooth Fairy, sina Ben at Holly ay pumunta sa isang mahiwagang misyon sa gabi para kunin ang ngipin mula sa isang batang babae nang pangalang ay Lucy. Normal ang lahat sa una, hanggang palihim siya na pumasok sa kanyang kwarto. Doon nagsimulang maging kakaiba ang mga bagay. Sa gitna ng kanyang mga laruan, nakakalat ang plush toy na kamukha ni Peppa Pig. Pink na damit, birog na nguso, at ngiti. Si Peppa mismo ang nasa kwarto ni Lucy. Kung kulang pa yon, tingnan mong pader sa likod niya. May guhit ng krayola ng berdeng dinosaur. Pamilyar ba? Parang si Mr. Dinosaur, ang paboritong laruan ni George. Nakita na natin noon sina Ben at Holly na palihim pumasok sa mundo ni Peppa Pig. Pero sa pagkakataong ito, hindi mga maharlika o duwende ang gumagawa ng cameo. Si Gaston the Ladybird mismo ang nasa sentro ng atensyon. Ang alaga ni Ben mula Little Kingdom ay parang nakaharap ng bagong tahanan sa hardin ni Peppa. At hindi niya ito tinatago. Sa isang episode, inilabas ni Madame Gazelle ang playgroup para tingnan ang mga halaman. Lahat ay normal hanggang mapansin ni Peppa sa palumpong ang makinang na pulang balat na may itim na batik. Hindi ito karaniwang ladybird. Si Gaston ay nagpapahinga sa likuran na parang siyang may-ari. Hindi man siya tumatahol, halata pa rin. Iyan ang maputik na maliit na sidekick ni Ben na parang namamasyal lang sa mundo ni Peppa. Hindi pa tapos si Gaston. Sa Creepy Crawly Safari, binigyan ni Madame Gazelle ang lahat ng tigi-isang magnifying glass para maghanap ng insekto. At nandun ulit si Gaston. Magkasama parati sina Ben at Holly, samantalang si Gaston ay mag-isang gumagala. Dalawang cameo, dalawang mundo, at isang sikat na ladybird. Sa ngayon, hindi na lang siya alaga. Siya ang unang celebrity insect ni Peppa Pig. Maaaring magkaugnay lang ang mga ito, hindi magkaibang universo. Isipin mo ito. Tumatakbo si Peppa pababa sa kanyang malaking berdeng burol. Tumatawa kasama si George at ilang pulgada lang sa ilalim ng kanyang muddy puddles ay may isang buong nakatagong mundo. Ang Little Kingdom kung saan nakatira sina Ben at Holly. Abala ang malilit na diwata at duwende sa araw nila, di napapansin ang higanting pamilyang baboy sa taas. Mukhang kakaiba ba pakinggan? Siguro. Sa mundo ni Peppa Pig, walang bagay na kasing simple na hitsura nito. Ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba nasa isang universo sina Peppa Pig at Ben at Holly, pero magkaiba ng sukat? Ibahagi ang teorya sa komento. Kita-kits sa susunod na video.